up mga kamods? So yun, andito na tayo sa part 2 ng Yamazuki project. Okay, bakit ba tayo natagalan sa project natin na which is yung Yamazuki project? Okay, kung papansinin nyo is nakuha na natin last time yung plate, base plate kay Popset. Pero nagkaroon tayo ng problema doon. Nagkaroon tayo ng 3 ulit-ulit na pagpapalit ng base plate. Bakit? Okay, kung papansin nyo, meron tayong sample dito, which is ito yung pattern na ginawa ni Popset. Kasi, syempre, from Tugiger ako, tapos from Ilocos siya, pabalik-balik lang yan. Bale, tawagan, video call, para makuha natin yung perfect at para magawa natin ayos yung base plate na ikakabit natin kay Yamazuki. Dito, 3 pirasong base plate. Okay? Dito is pinagkuhan natin ng samples, tapos ito yung gagamitin natin mismong base plate dun sa project natin. And pansinin nyo, meron siyang nilagay dyan na Modurex para sa atin talaga yung base plate. Ayan. Ito yung tinatawag nilang palaman, which is yung una is nakita nyo is meron tayong 2 pirasong base plate, which is ito yung magiging Mio Sporty na plate, then conversion into Raider 150 black para may kabit natin yung Raider head and black ng Suzuki. Ayan. Ito, nagkaroon pa ako ng Raider na hindi naasahan sa kaantay ng project natin at napabuo ko ng pang New Year. Ito na yung pinaka-final natin. Ito, halos medyo matagal-tagal din to dahil syempre hindi biro din yung paggawa ng CNC at medyo natagalan din yung pag-order ni Popset sa plate natin kasi unang balak natin is 35mm yung thickness na gagawin natin. Combination of the Mio Sporty and the Raider. Pero doon sa pagitan nun is habang sinusukat ko siya paulit-ulit is napansin ko may problema. Sinek natin yan lahat ng sukat, lahat ng tatamaan at nagkaroon tayo ng problema. Doon, number 1 problem is yung timing chain clearance. Hindi natin maipasok yung mismong upper chain guide and lower chain guide. Gagamitin kong chain guide sa Raider 150 para kahit paano, para siyang bolt-on. Parang lang, pero actually, masabi ko, walang bolt-on na kahit anong karga, kailangan nyong sukatin yan paulit-ulit, twice, thrice, and 100 times para ma-perfect nyo, para magawa nyo ayos. Ayan. Dahil dun sa dalawang yon is na-miscalculate tayo dahil meron siyang singaw o meron siyang butas. Yan. Sabi ko nga, dun, kung mapapanood nyo sa dating video ko, is makikita nyo, meron siyang singaw na pwedeng lalabas yung oil at hindi nakapit ng maayos yung mismong plate. Ngayon, sinukat natin pa ulit-ulit yung clearance ng mismong bolt ng Raider at bolt ng Mio. Meron tayong thickness which is around 3mm gap dito, na which is medyo delikado. Pero yun yung ginagawa natin para medyo billet aluminum, para medyo matibay, ayos at hindi tayo ISOs kung sakali. Bale, yung clearance nito, kumpara dito, pansin nyo, yung clearance nito is malayo, diba? Yan yung magiging thickness sana niya para medyo matibay. Pero itong pinagawa kong base plate kay Popset, yan, Setworks, shout out, yan, kay Popset Works, is medyo maliit yung thickness. Pero, ang nangyari dyan, is ang magpapakapal niyan, yung magbabanggaan yung mismong tornilyo para ipit sila at hindi kakawala yung mismong thread niya. Ayan. Yun yung magiging purpose niya. Pero, ayan, meron pa namang ibang plate kung sakaling nagkaroon is medyo mas makapal to. Napansin niyo. Ayan. Diba? Mas gawa ito ni Popset. Kung sakaling ma-perfect natin is para mailagay natin. Mayroon pang konting problema dito, which is ang balak ko kasi dito is papasukan ko siya ng 70mm to 74mm block or piston. Pero yung outer diameter niya is mag-range siya ng around 780. Hopefully 80 kung kaya natin pasok doon. Pero madaming magiging problem kasi kailangan natin ng mas malaking segunyal. Pero as of now is gagamit tayo ng +6. Ayan, +6. +6 na offset crank.
Pero meron pa akong gagawin doon. Either i-upstroke ko pa siya o dadagdagan natin siya ng pin or tatasan natin siya ng rod length which is highest in the market is 103. Correct me if I'm wrong. Okay. Bali yung gagawin natin dito is double check ulit natin at sasalpak natin. Pero kahit pa paano is nakabili na tayo ng block, nakabili na tayo ng crank, tapos waiting na lang tayo sa ibang parts katulad ng piston and whatnot. As of now is around sabihin natin nasa 70% na completion na tayo. Pero around 40% yung build pa lang natin. Medyo matagal-tagal pa to pero kahit pa paano is malapit-lapit na natin ma-perfect para pwede nating market kung gusto nyo, kung sakali. Double purpose tong base plate. Ang mangyari kasi dito is kung gusto nyo bumalik sa Mio, is pwede nyo pa rin gamitin yung mismong Mio crankcase na kakabit nyo pa rin yung Mio block. Pero kapag gusto nyo upgrade is gagamit kayo ng base plate ni Popset. Bali gagamit tayo ng base plate na which is conversion plate ang tawag dito. Madami na rin akong nakitang mga gumawa nito which is yung Mr. Bing Long Lee or ng Carbon Cut Performance. Siya yung unang gumawa. Correct me if I'm wrong, pero yun yung una ko nakita na Yamazuki project. Bali yung project niya is consists of stock block of Raider 150. Tinapyas niya yun, tapos hininang niya sa mismong crankcase. Ngayon, ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng epoxy. Ayan, explain ko maya-maya. Ngayon, ang ginawa niya doon is hininang niya dito sa mismong crankcase at nagkaroon siya ng madaming problem. Actually, lahat naman is kailangan mo magkaroon ng problema o madaanan mo yung problema na yun para ma-perfect mo eventually yung project na gusto mo. Ito yung nilinis natin crankcase ng Mio ko, which is yung Mio Fino or yung Mio Sol. Actually, Fino, nung nakilala niya yung motor ko, is yung isa yung kulay gray, is Fino, pero originally siya is Mio Sol. Convert lang yan, actually. Then, eventually, ewan ko kung babalik natin ng Mio 4. Actually, Mio 4 yun eh. Pakita ko dito yung, siguro isabit ko dito yung picture niya before maging Mio Fino. Okay, madami na rin akong napagtanungan na katulad ng Indonesian, then Thailand about sa configuration and ano po pwedeng rod length, rod size. Actually, they all shared the same DNA. Lalo na kapag nakuha mo na yung mismong mga measurements. Ilista ko na lahat-lahat yan at doon, ininasa-isa ko kung ano yung po pwedeng gawin. Actually, pwede tayong gumamit ng piston ng kahit ano at magpapalit lang tayo ng rod na po pwede doon. At doon, conversion. Kung conversion ang ito ang mangyari is tatapesan natin yung rod pero meron siyang tolerance na susukatin. Hindi pwedeng isagad natin kasi eventually yung project natin na ito-torture test natin, ibabayaan natin, paikot-ikot natin, wawalwalin natin yan para mapakita natin na kahit kargado at napakalaki ng karga is po pwede pa rin bumiyahe na katulad ng stock. Diba? Kaya promise, stock lang. Ngayon, explain ko na yung susunod na gagawin natin. And so, what is up mga kamads at eto? At binubuo ko na rin yung parts ng Yamazuki pa isa-isa. Okay, pakita ko lang sa inyo yung kakalinis kong crankcase ng bubuoy nating Yamazuki. Ito yan. Yan, dito ako sa loob nag-vlog kasi napakaginaw sa labas. Grabe. Ang hirap. Nakakatakot yung ginaw niya. Okay, as you can see. Ito. Okay, ito tuloy natin. Pag-usapan natin kung kamusta naman yung oil pathway niya. Okay. Titingnan natin dito. Ito, basag siya, 'di ba? Pero papaganahin pa rin natin 'yan as long as hindi natamaan yung dadaanan ng oil. Ito. Yan na lang yung dadaanan lang natin to sa epoxy. Ayan, kasi bubuhayin pa natin yung mismong oil path niya, which is dito. Ito yung magbubuhay ng oil na papunta sa mismong head. Kasi yung base plate na pinagawa natin kay set is tatlong klase yon. Bali yung gagamitin muna natin ngayon is for basic setup muna, which is yung plano natin na 300cc is medyo mabigat kasi kailangan pala natin doon is CNC block para mapasok natin yung
balak kong 70 or 74 na bore. Ngayon, ang binili ko muna ng bore, okay, gilid muna natin to. Ang binili ko muna ng bore for now is, kung yung sukat ko dati 68, ito yan, 68. Ito yung nakailang sukat na tayo dito at pabalik-balik, which is MP to 68 to. Pero hindi to yung gagamitin natin. Ang balak ko sana is 70 or 74. Bahala na kung ano sakali. Pero much better pala is kung resleeve ang gagawin natin doon. Pero why not, naisip ko, kung re-resleeve ko ito, why not CNC para medyo maangas at medyo mas matibay. Pero for now, isang binili ko muna is itong YSMP na 66. Ito. Satria FE150, which is 66 bore. Bali, ang gagamitin natin ditong piston is hindi yung kasama nitong mismong bore, which is 66 siya. Kaya ang gagamitin ko dito is CBR 150 na oversize. Yun pa hinihintay ko sa ngayon. Bali, yun pa yung medyo nagpapatagal dahil mga order ko is from overseas. Halos lahat na pagtanungan ko na at na orderan ko na from Thailand, Indonesia, and what not. Yan, medyo mahirap sila kausap pero at least kahit papaano is may naitulong sa project na ginagawa ko. Ngayon, ang pupwede pala dun sa gagawin nating project is lagay kung ano yung balak nyo o kahit anong rad. Actually pupwede, kahit anong rad. Bali, ang rad na gagamitin ko is Mio pa rin pero i-upstroke natin yan. Explain ko further sa next na vlog natin. Ngayon, itong 66 na piston is pwede pa rin natin gamitin tong mismo sa Raider 150. Gagamit lang tayo ng mas maliit na wrist pin, which is 15 wrist pin sa Mio. Gagamit tayo dito ng bushing type. Pero, ang balak ko o yung nabili ko na is for CBR 150 carb type, yung old model. Ito pala yung, nakita ko yung bore. Ito. Layo ng kulay, oh. Habang naghihintay ako ng mga pyesa nito, ang pinaggagastusan ko ito. Itong isang Raider. Halos dalawa na ata yung ginawa kong, dalawa na yung build nating Raider. Tapos ito naman is yung Yamazuki, which is Yamaha combination of Suzuki. Tapos combine of parts pa ng Honda. Hindi halo-halo na. Ayan. Ngayon, ito yung plate na pinagawa natin. Malit muna to. Tatlo actually ito Pero ito muna yung isusukat natin kasi for test fitting muna ang gagawin natin. Tapos subukan natin paanda rin. Tapos yun, yung balak ko na susunod is kailangan natin ng re-sleeve. Kasi kailangan natin ng mas mahabang sleeve para umabot yung mismong sleeve niya sa looban ng mismong crankcase. Kasi kapag gagamitin natin agad-agad yung medyo makapal, o 20 or up, ang mangyayari kasi doon is mabibitin yung sleeve niya, which is ito. Kung magpapare-sleeve lang din naman tayo is pag-iipunan ko na muna yung CNC block para medyo maangas tignan, para ganda tignan. Yun lang. Actually maganda lang tignan talaga yung CNC kasi yung CNC, steel bore din naman yun mamimili ka, pwede mo kabitan ng steel bore, steel liner or chrome bore liner. Pero syempre, mas mura yung steel liner. At yun nga, advantage ng steel liner is pwede mong simulan ng 63, tapos kapag nasira, upgrade ka, rebore ka, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, and so on. O, diba? Yun yung advantage ng steel bore. Pero yung advantage naman ng chrome bore is mabilis siyang mag-filtrate ng heat o mas mabilis siyang lumamig. Lalo na ang balak natin dito is torture test natin o ibabiyahin natin as usual yung mga project natin o lahat naman ng mga ginagawa nating project is may torture testing para mapatunayan na kakayanin kahit kargado at napakalaki ng makina. Kailangan lang tamang sukat at lahat dapat yan is purely sukat, lahat yan, mat lahat yan. No such thing as bolt-on. Lahat dapat yan sinusukat. Yun. Okay, mabalik tayo dun sa sinasabi ko yung oil pot. Okay. Paano yung magiging daanan ng oil natin? Bubuhayin pa rin natin yung oil passage niya, which is dito yan. Sisip-sip dito, tapos papaganahin ng oil pump. Bale, bibili pa ako ng high flow oil pump para
mas mabilis yung panik ng oil kasi yun nga, yung configuration ng Raider 150 is ganito. Ayan. Na-design naman talaga yan. Equally distributed yung oil sa mismong head. And ngayon, conversion kasi yung ginawa natin kaya dapat isaalang-alang natin yung pinakadaanan ng oil. Okay, ito yung muna yung minax out ko which is na pwede naman tong walwalin pa. Pero once na ang size nito is around crankcase bore is 70 mm or 70 point something mm. Ang may gawa naman dito is si Kenneth Paul Esteban or si PKB sa San Manuel Isabela. Okay, yung sinasabi ko is i-epoxy na lang natin to. Papatayin na natin tong pupunta sa thread nito, yung originally nadadaan ng thread kasi wala na yan. Ang gagawin natin is bypass. Ito na dito na siya lalabas. Bale, papasok yung oil dito, yan sa butas na yan, at papasok dito sa mismong base plate na ginawa ni Seth. Ayan. Tapos babanjo bolt natin yan para pumasok sa head. Bale, ang daanan yan is dito pa rin. Ayan. Katulad din ng Raider na dadaan siya sa mismong crankcase, sa oil pump, directly from oil pump to head. Yun yung gagawin natin at bubuhayin natin sa Raider. Yun yung magiging oil passage niya. Okay. Number 1, dapat hindi siya magbubutas dito. Ito. Kung pansin nyo, may konti-konting medyo crack dyan, pero dadaanan natin na lang natin yan ng epoxy, steel epoxy. Kasi, kailangan pa rin talagang hindi mabarahan yung daanan papunta sa mismong crank o segunyal. Kasi kailangan ng lubrication, properly lubrication sa mismong segunyal para hindi mag-init, may oil pa rin yun. And other remedy, kung sakaling bubuhayin ko na siya o gagawin ko na siyang 70 mm, isang mangyayari is gagawa na lang tayo ng panibagong daanan. Ito. Bale, pwede kayong gumawa dyan ng copper tubing or gagawa tayo ng ipatitig weld natin dito para yung oil is papasok pa rin sa mismong segunyal. Yun. Number 1, dapat buhay pa rin yung daanan papuntang segunyal para, yun nga, para hindi masira yung mga bearings. Ngayon, ang gagawin natin dito, ngayon, yung second part ng video natin is lalagyan natin to ng epoxy. Papatayin na natin to at ito lang bubuhayin natin. Then, next dun is yung papuntang head na. Yun yung susunod na i-explain ko. O yun yung i-explain ko kung paano natin bubuhayan sa mismong head. Pero kung kabisado nyo naman na yung oil passage ng mismong Mio at alam nyo din yung daanan mismo sa may Raider, magigets nyo yan kahit papano. Ito. Ito naman yung pinagsukatan natin. Kung papansin nyo, meron siyang return oil, which is ito yan. From head, pupunta dito, babagsak dito. Either bubuhayin din natin yon para doble. Pwede naman siyang bumalik. Yung oil na mapupuno sa mismong head is pwedeng dumaan sa mismong chain. Ito sa gilid niya. Or pwede rin natin dagdagan para bumalik dito. Pero gumana yon or pwede naman natin epoxy na lang to. Pwede na natin disable tong return ng oil para yung mismong oil niya is babagsak na lang sa mismong chain. Ayan.